Alam kong nabigla si Drake sa mga sinabi ko about sa nakakausap kong matanda. Napansin ko kasing sunod-sunod ang paghitit niya sa Yossi. Oh, relax ka lang. Bakit parang mas ikaw pang nape-pressure? Hindi naman. Wala to. Hindi dahil doon. Dahil lang siguro ng alak. Alam ko nagsisinungaling si Drake dahil hindi siya sanay sa mga gantong usapan. Mahahalata mo agad sa kanya kapag naiilang siya o hindi okay sa kanya. Ang cute lang, parang batang hindi pinayagan lumabas ng magulang. O siya, mauuna na ako Drake ha. Maya-maya uuwi pa din kami ni Lay eh. Sunod ka na lang. Agad na akong dumiretso sa kinauupuan namin ni Lay at nakita ko naman ang kapatid kong kerengkeng. Aba, kanina kinikilig pa lang kay Paolo, ngayon nakakandong na. Nakasunod naman sa akin si Drake. Lay, andyan na ate mo. Ano ka ba, Paolo? Okay lang yan kay ate. Sanay na yan sa pagkaganto ko. 'Di ba ate? Hindi na ako sumabat at nag-smirk na lang. May magagawa pa ba ako dyan? Hindi naman na yan bata para hilain ko pa. Nasa wastong gulang na din siya. At alam ko naman na alam ni Lay ang mga gagawin sa ganyang sitwasyon. O paano mga pare? Uuwi na din kami ni Mika. Alauna na eh, may pasok pa bukas. Sige, kami din uuwi na. Mag-aasikaso lang. Ingat kayo Rio. Nagpaalam na din kami ni Lay para makauwi na. Hindi na kami nagpahatid dahil ayokong malaman nila kung saan kami nakatira. Baka sabihin pang gold digger kami, which is true naman. Mahirap nang hindi maipanalo ang larong sinimulan ni Lay. Baka maganda leche-leche pa. O siya Drake, Pao, uwi na kami. Salamat ulit. Bye na baby boy. Text na lang ha. Bye Drake. Agad naman kaming nakauwi ni Lay ng ligtas. Sanay na din kaming umuwi ng madaling araw kaya walang problema. Pagdating namin sa bahay ay nagbihis na ako upang makapagpahinga. Si Lay naman abot ang ngiti na akala mo na bembang ng 10 beses ni Paolo. Hoy, para kang loka-loka dyan. Nababaliw ka na ba? Tawa ka ng tawa, dati ka atang adik eh. Ang KJ mo ate, eto naman. Hindi ka ba masaya na happy ang little sister mo? Like, para akong nasa rainbow, nag-fly-fly lang sa saya. Pinagsasabi mong fly-fly, hay ka ata eh. Matulog ka na nga Lay, Diyos mio. Basag trip ka talaga ate. Pero, may chika ako te. Ano na naman yun? Diba te, nakakandong ako kay baby boy Paolo. Like the antigas. Naramdaman ko yun. Feel ko it's so big na parang hindi ko kaya. Gaga, buto-buto ka lang. Kaya ganyan nararamdaman mo. Tsaka anong di mo kaya? Sumusubo ka nga ng buong Hungarian sausage. Sige nga, wag kang ang OA dyan, Lay. La, si ate parang pinanganak sa Mars. Di ka ata galing sa Earth eh. Pinaglihi ka talaga sa sama ng loob te. Kaya akala tuloy ni baby Paolo masungit ka. Madalas talaga akong mapagkamalang masungit. Dahil siguro sa aura ko. Tsaka sa dark makeup ko. Hindi kasi ako mukhang soft girl. Ayoko nang ganon. Feeling ko ang cringe. Parang sila. Ang OA minsan. Kaya di ako fan sa mga ganyan. Anyways ate, eto pala number ni Drake. Binigay ni Paolo kanina. I-text mo daw ate, baka sakaling magpabinyag sa'yo yung Drake. Ha? Anong ako ang magbibinyag? Newborn baby ba yan? Hindi pa ba Katolik? Anak ng toko ah. Tiningnan ko ang number. Aminado naman ako na willing pa din akong makita or makasalamuha ulit si Drake. Why not? He's hot naman. Tanggalin lang talaga natin yung hiya sa katawan niya. Nag-text ako sa kanya para magpasalamat. Nakala ko, hindi na siya magre-reply. Mukha na kasi siyang bangag kanina. Hey, it's okay. Nag-enjoy din kami. Kasama kayo. Sa ulitin ulit, Ann. Sa akin, di ka nag-enjoy na kausap ako?
Yeah, maganda ka din kausap. And about pala kanina dun sa topic mo, sorry di ko talaga kasi alam yung i-response ko eh. Dala siguro ng alak. If ever you have time, coffee tayo or what? Para mapagkwentuhan natin yan. Good night. Have a sweet dreams, Ann. Thanks ulit. Good night, Drake. Thank you. Naks, nag-aaya ng coffee. Maganda ang takbo ng pag-uusap namin ni Drake. Mukhang umaayon sa amin ang tadhana. Kung kay Drake, wala na akong problema. Dito naman sa matandang to meron. Ang tagal magbigay ng allowance, Diyos ko. Alanganin na naman kami ni Lay bukas. Kinabukasan. Lintik na. Ang aga. Sino ba tong tumatawag? Nang buksan ko ang cellphone ko, nakita ko kung sino ang tumatawag ng 7:30 ng umaga. Asukal, di papa. Agad ko itong sinagot. Baka sakaling magbibigay na ng allowance. Pag thunders na talaga, maaga nang gumising para healthy. Hello babe. Yes? Why? Kakagising ko lang. Hi sweetie. Busy ka ba ngayon? Kung hindi, maaari ka bang pumunta sa bahay? Ipapakilala na kita sa anak ko at may mga aayusin na tayong papers para sa kasal natin. Ha? Bakit na paaga, babe? Akala ko pa ba sa Christmas pa to? Babe, lumalala na kasi ang sakit ko Para naman makilala ka na din ng anak ko. Paalang araw, ikaw ang tatay yung ina sa kanya, di ba? Mag-ayos ka na at mamaya ipapasundo na kita sa mga bodyguard namin. Agad na akong tumayo at nag-ayos. Hindi naman pwedeng hindi ako magustuhan ng magiging stepson ko, lalo na kung bata pa ito. Kailangan maging decenteng stepmom tayo sa paningin niya. Mabait talaga sa akin ang tadhana, no? Yung naghahanap lang ako ng mamamatay na, mukhang maaga pang ibibigay sa akin ni Lord. After kong mag-ayos ay sinilip ko muna si Lay. Tulog pa ang maharot kong kapatid. Napapanaginipan pa ata si Paolo. Agad na akong lumabas ng bahay at nakita ko na nag-aabang na nga sa akin ang bodyguards niya. Ang ganda ng sasakyan, halatang mayaman talaga. Konti na lang, Lay. Aahon na tayo sa hirap. Ramdam kong konting-konti na lang matatapos na ang problema na daladala namin ni Lay. Ilang oras na lang, makakaalis na kami sa maliit na apartment na to. Maayos ko na din ang buhay ni Lay at maibabalik siya sa kanyang pag-aaral. Kung sa anak naman ng matandang yon, wala namang kaso. Willing akong alagaan siya kapalit ng yaman ng tatay niya. Di pa naman ako ganun kasama para tanggihan siya.